a great Monday afternoon, everyone. I'm Denise Tan. Balik trabaho at eskwela na for most of us. Kaya naman we do hope nakapag-recharge po ang lahat. Recharge ba ka mo? Ako naman po si Lord De Vera. And we hope you're starting the week on a note that is high, hopeful, and just about right. Welcome to Afternoon Delight. Okay, it is the first Monday of the year, January 6, 2025. Tita, di ba't man dark na dark yung mga suot natin? oo nga Unang Lunes pa naman ng Enero. Nagluluksa ba tayo? And then, nagkataon lang, naisabay sa panahon na medyo makulimlim din sa labas. Tama yan. Pero ito, sinasabay din natin ang ating delight of the day sa currently kung ano ang nangyayari sa ating mga palengke or wherever we get our groceries. Ito ang delight of the day natin is pasta with sardines and fresh tomatoes. Bakit nga ba? Matanong ninyo, kasi nga daw ngayon ang pinag-uusapan ay napakamahal na ng kamatis. And of course, later on, we will have a report on that. Grabe, Tita Di, sa ilang mga palengke, nasa halos 300 ang per kilo ng kamatis. Kapresyo niya na halos ang karne. So, yun nga, katulad ng na-mention mo, sa iba hanggang mga 300 pesos, pero yung average daw ngayon nasa 200 to 250. Oo. Na napakamahal talaga dahil kung tutuusin, dati nga meron pa mga seasons na tinatapon lang ng ating mga local farmers. May surplus tayo. Oo, dahil nga may oversupply. Namimigay, tinatapon na lang. Correct. Pero ngayon daw kasi talagang merong undersupply. Medyo kulang. Oo. Tapos normally, ang peak season kasi kakatapos lang, no? Yung mga holidays, of course. Yung mga spaghetti na ganyan. Alangan naman kung ano-anong sauce lang ang gagamitin natin doon. So, tomato-based, maraming tomato-based dishes like yung nga yung paborito natin, red spaghetti. Of course, may hotdog yun kung Pinoy ka. At mga menudo, mga kaldereta, etc. Kaldereta ba? Mechado. Tama ba? Marami tayong mga red tomato-based dishes. At ang tomato, ang quiet, unsung hero ng Filipino kitchen. At marami tayong mga dishes na akala natin walang kamatis, pero meron pala. Yung may ordinaryong sinigang. Akala natin ang simple mga may kamatis. Yung subtle ng kamatis, tutulak doon sa flavors ng Ayun na nga, syempre yan ang hinaing ng ating mga kababayan. Ang sinasabi pa nila, ang taas-taas ng presyo. Tapos, ikukumpara mo sa presyo ng ibang mga canned goods o kaya ng karne. Tapos sasabihin, kailangan daw healthier tayo. Hindi naman pwedeng nakadepende ka lang sa lata, di ba? Oo, lalo yung sa lata dahil syempre, di ba, meron certain preservatives, may mga, yung sodium din nun, mataas. Ang malupit pa niyan, Tita Di, ang kamatis is something that you can grow sa backyard mo. Di ba? So, kung meron. Kung may backyard ka. Oo. Hindi, tama ba? Can you grow it in a pot? Or eventually Pwede you have... naman. Yes, but May eventually space you ka. have to transfer it, di ba? Medyo malaki-laki, pwede. Oo. Kung kailangan mo lang naman pa konti-konti, kalamansi, pwede mo rin gawin sa ganyan. Oo. Naalala mo, once upon a time, mahal-mahal lang sibuyas. Yes. Oo, isa pa yun. Mga Christmas time din yun, nag-joke nga nila. Regalo ko inaano ko ito, yung mga memes, yung mga nilalagyan ng imbis sa star. Isang net At imbis sa bilog-bilog ng mga silver or gold, ay mga sibuyas. onion bulbs ang mga nandun. Pero ito, social naman tayo. At least, diba, hindi lang pure Pomodoro pass ang binigay sa atin. Kundi, may sardines din. May sardinas pa. Sicilian, supposedly ang history nung dish na to. Dahil ang Sicily, of course, ay may coast siya. No? Sabi, since the 9th century daw, panahon ng mga Byzantine. Tama ba? They prepare this dish na. Well, yung mga panahon na yun, pinakamabilis daw, pinakamadali. At kung tutuusin mo naman, ang dish naman talaga, ang kasaysayan ng mga pagkain ay kasaysayan ng mga tao just trying to survive with what is available. Oo, correct. Yeah. Okay. Tikman natin, husgahan ko Sige, tikman mo nga kung ano. Habang tinitikman ni Lord, pag-usapan naman natin ng mga storya na umiikot on social media. Una-una on onenews.com, government moving to insulate AKAP from politicians. AKAP is ayuda para sa Kapos ang Kita program under the DSWD, meant to hand out financial aid to the poorest of the poor. Teka, buksan natin. Ha? Ako na. Ayan. Ay, ito. Ito. Okay, Ay, go. Sige, ang sinasabi nila dito is they're really just fine-tuning
yung system para nga daw mas maging efficient. Tapos yung beneficiaries, inaayos din nila. Kailangan daw walang influence of either the national or local politics. Yung mga kung kanino o sino yung magiging beneficiaries. Kasi malalaman natin yung dynamics ng ating political system right down to the most fundamental, ano. At nagkakaroon kasi ng pagkakataon na may impluwensya yung barangay. Dahil kung barangay ang pinaka-connection mo doon sa harap, papunta sa pataas sa mga ahensya ng gobyerno, kung kaaway mo, let's say, hindi kayo in good terms with yung barangay captain mo. Oo. Medyo may issue ka dyan. Correct. Pero, poorest of the poor, pero ang sabi, last year daw, merong mga at least 5 million na nakakuha daw na tulungan itong programang ito noong 2024. Yung mga near poor naman. Ito, hindi natin sinasabi lang basta-basta itong mga poorest of the poor, near poor. These are actual technical terms para sa ilang ahensya ng gobyerno natin. Speaking of government agencies, it's enlisting itong DSWD, the help of other agencies like, una, ang Department of Labor and Employment or DOLE, no, para ma-real. At pati ang mga datos din daw ng Philippine Statistics Authority, pati NEDA. No, so fundamentally may 3-4 na government agencies na magsasama-sama para maharangan nga o maprotektahan ang programang ito mula sa pamumulitika. Dapat. Kasi nga, 'di ba, madalas nagkakaroon ng ng Tsaka pera natin yan. discrimination. Oo. Yung sa distribution. At dati may mga nadidinig tayo na dapat pala makakuha ng gantong certain amount. Tapos pag nakausap mo yung tumanggap, May cut pa. may cut pa pala. Pero lahat ito ay statements lamang ng kanilang spokesperson. No? Ang spokesperson nila na si Irene Dumlao. Tama ba? Oo, sa isang interview nung weekend. Pero yung practice mismo, no, ay Yung yung isang report kasi okay. ito supposedly itong si DSWD Secretary mismo na si Rex Gatchalian. Rex Gatchalian yung nagsasabi. Pero again may mga na ito ay statements lamang pero yung actual na no, magkakaalaman yan sa yung sa praxis doon sa real world application. So ito theoretical pa lang, mga pinabalak pa lang itong mga to. Medyo naman talaga nagkakatalon. NEDA naman daw yung sa monitoring at evaluation. Sabi yan ni NEDA Chief Balisacan. Ang sa DOLE naman, sila ang magbibigay ng impormasyon doon sa potential beneficiaries. Yes. So, titingnan lang kung sino ang mga walang trabaho. Pero again, madali sabihin yan, pero pagdating doon sa mga micro details like, ano nga ba ang definition natin ng gainfully employed, fully employed versus... kasi ang daming contractual, diba? After 3 months, wala na trabaho. Oo, ganyan. exactly. Kasi diba nung naglabas tayo noon ng datos kung ilan ba yung unemployed, counted daw, basta ikaw ay nagtrabaho. Diba? I think, hindi lang klaro kung ikaw ba ay contracted for 3 months, ikaw ba ay pasok na dun sa talagang employed. Yun lang. Kaya yan ay kailangan din klaruhin. Oo. So mga kapatid, abang-abangan po natin kung ano ang mangyayari dito. At lalong-lalo na election time pa. Naku, right. Pag sinabi mong kung politikahan lang ang usapan dito, medyo ilang buwan lang. At these are gonna be exciting times in the Chinese sense of the word. Okay. Sige, ito, isa pa nating aabangan. Exciting din to. Oo, on the Associated Press, the headline reads, "No January 6 disruptions are expected as Trump's win boosts Republicans' faith in elections for now." Here's a clip from AP about what happened after the January 6 insurrection at the Capitol back in 2021. The January 6th, 2021 attack on the U.S. Capitol seemed like it would immediately change the course of history. But inside the Capitol building, reminders of the violence that occurred are increasingly hard to find. Lawmakers in both parties rarely mention the attack, and many Republicans try to downplay it, echoing President-elect Donald Trump's claims that the carnage of that day is overblown. For some of the law enforcement officers who worked on January 6th, the memories of what they endured remain. A couple people held me down while one person reached underneath the visor on my helmet and tried to gouge out my eye with his thumb. I can still hear the screaming in the video from my body-worn camera when he's doing it.
Congress passed a law in March of 2022 to require an honorific plaque listing the names of all of the officers who responded to the violence on that day. The architect of the Capitol was ordered to obtain the plaque within a year and permanently place it on the Capitol's western front, where the worst of the fighting took place. But almost 3 years later, there is no plaque, and it's unclear why or who is responsible for it. The memorial plaque for the officers who fought to defend democracy on January 6th, I think it's incredibly important, just not only for posterity, but for the other officers who, don't get the kind of attention I have. I've gotten more than my fair share of accolades, but I want them to feel like they've earned a place here. Democratic Senate Leader Chuck Schumer and then Republican Senate Leader Mitch McConnell signed off on the plaque, according to a Senate leadership aide familiar with the process. House Democratic Leader Hakeem Jeffries has also been supportive, but a spokesman for House Speaker Mike Johnson did not respond to requests for comment. Matindi yan, di ba? So, kung isipin mo na si Donald Trump mismo ang responsable doon sa paglusob at maraming nagtuturo na yung mga lingwahe niya, yung wikang ginamit niya, yung kanyang pagtawag na patriots, na fight and fight hard, mga ganyan. Tsaka grabe yung tweets kasi noon during that time, remember, on his Twitter page, talagang parang, mahirap lang magsalita, pero parang ganun na nga yung pagka-receive nung kanyang mga supporters. Baligtarin natin para may appreciation yung iba. How would you feel, let's say, kunyari, si Kamala Harris ay hindi tumigil sa pagdadakdak at sabihin niya na dinaya tayo. Kasi yung claims ni Donald Trump na dinaya sila ay walang basihan talaga. Correct. No? Paulit-ulit and they were cheated. At pati si Mike Pence, yung kawahan-gawa niyang vice president, na supposedly tinuturo nila na grupo nila na traitor daw to their cause. Pero sa totoo lang, wala talagang kinalaman si Mike Pence. So, gusto nila baguhin kasi or makialam sa certification, sa validity ng votes, ng approval ng pero ito nga, kunyari, kung si Kamala Harris ang mag-utos sa mga supporters niya, kasama sila Taylor Swift na, lusubin nyo, dinaya tayo. Ganon ang kalupit ang mangyayari. Pero ito kasi iba. Fueled by disinformation, fake news. At kung ano pa. At marami sa sumali sa Capitol riots ay mga Pinoy, Tita Denise. Di ba naalala mo yung isa may hawak na walis? Oo, but actually nagulat ako doon kasi medyo late tayo natapos sa trabaho noon, madaling araw. Medyo nagpapahinga pa lang tayo. Tapos biglang nagkakagulo na sa mga news channels internationally. Sabi ko, ano nangyayari? Tapos makikita mo talaga yung pagbasag ng mga bintana. Correct. Medyo nakakagulantang talaga yung gulo na nangyari dyan sa Capitol 4 years ago. Overwhelmed talaga ang security at mga puwersa ng mga... Isipin mo, Tita Di, kahit gano'ng katindi yung mga riot natin dito na politically motivated, na may political na mga pinag-uugatan. Never umabot sa ganyan. Pero isipin mo, ang equivalent nito kasi ay parang na-overwhelm ng mga rioters ang Senado at Kongreso. No? Imagine mo ba nangyayari yun? Yun na nga Isipin mo, may umebs pa. Pasintabi sa mga kumakain ng EBS ngayon. Kumakain, Sorry. Kami nagpapasta kami. No? Pero may jumebs pa doon sa ni Nancy Pelosi. My God, at pinagtripan at nagpa-picture pa. At talaga dinesecrate yung supposedly yung halls of Congress. Ngayon, may imagine mo ba nangyayari? Kaya historic talaga ito. Although, ngayon, parang lumalabas, wala yung plaque honoring the policemen who almost gave up their lives para maharang to mga to. Dami-dami ng mga yun So mukhang the same way na they're trying to deny history that it ever happened itong nangyayari ito. Pero alam mo ba, noong 1814, yung literal talaga, sinunog talaga ng mga British yung Capitol Building na yan. Noon pa yan. 1814 at 1950s may nakapasok na members, 1954, nakapasok na members ng Puerto Rico Independence Movement at namaril, pero wala namang namatay. 1985 or 1995, meron din yata, pero very isolated, unlike itong nangyayari. Ito kasi talagang ang daming supporters na pumasok at kung ano-anong ginawa sa loob. At kung tutuusin mo, siguro baka naman approve dyan dahil overwhelming ang mandato ni Trump. So baka maliit na issue lang
Yan. Pero again, ang kasaysayan ang magsasabi, ang magiging judgment many years from now kung saan yan isusulat. Tignan na lang natin, abangan natin yan. But aside from that, on January 20, of course, is the inauguration of President-elect Donald Trump. Okay, ano bang aabangan natin dyan? Jan 20? Oo, Tingnan natin. January 20. Ako na, intriga ako sa magiging speech niya. Kasi unang-una niya, very negative. No? Ang very negative ang pag-portray sa environment, sa politika sa Amerika. Meron pa siyang carnage, this American carnage, etc. Ewan ko kung ito ay maging kasing hopeful or kung titigil na ba si Trump doon sa issue niya sa laki ng crowd niya at crowd ni Obama nung kanilang Tingnan natin kung hopeful at maging positive. Pero as of now, ang alam natin si Trump daw complaining because the US flags will be lowered to half-staff during his inauguration in honor of the late President Jimmy Carter. Yan, ganyan ka-insecure yung presidente nila. Okay, hindi natin alam kung how will you take that, positive ba o negative, dahil ganyan na mga nadidinig natin ngayon pa lang. Now, January 10, before his inauguration, Trump will be sentenced for his hush money conviction. Ang daming nating aabang mga balita dito kay Donald Trump. Pero lahat yan, mga minor na lang yan. Oo, mga minor issues. Ang presidente na siya pero ay nako talaga. All empires, they all have to come to an end. Hindi yan, pero yan ay historical truth. So kung ang mga Roman Empire, sa British Empire, the Byzantine Empire, lahat sila ay, at lahat ng empires, ang ends nila, ang mga ending nitong mga to, ay hindi nagmumula sa mga outside invaders or disruptors. But it's the wrath that comes from within. So tingnan natin kung hanggang saan mapupunta, hanggang saan magtatagal ang Amerika. Kung ito na ba yung hudyat? Marami nagsasabi na baka ito na. Hello sa mga kaibigan natin sa Kaabang-abang. naman sa local entertainment. Yes, actress Maris Racal is back on social media after a supposed cheating scandal in 2024. Meantime, John Estrada has dismissed reports of dating co-Batang Quiapo star Barbie Imperial. Here's a wrap from News 5 correspondent MJ Marfori. Binasagan ni Maris Racal ang pananahimik sa social media sa kanyang Instagram story noong weekend. Binahagi niyang poster na screening para sa kanyang pelikulang Sunshine. Ang caption niya, "Hello Palm Springs International Film Festival. Get your tickets now." Muling nagpost sa social media si Maris, higit isang buwan matapos madawit sa kontrobersiya kaugnay ang kanyang ka-love team na si Anthony Jennings. Una nang umamin si Maris na siya ay nagkamali dahil inakala niyang hiwalay na sila Anthony at ang dati niyang nobya. Tinabla ng aktor na si John Estrada ang mga chismis na nagkakamabutihan umano sila ni Barbie Imperial. Sa Instagram post, pinost niya ang litratong kasama sina Annabel Rama, Barbie Imperial, at ang umano'y rumored boyfriend nito na si Richard Gutierrez. May nakasulat diyang fake news. Sinabi pa ni John, hindi niya alam kung sino o saan nagsimula ang kalokohang nag-link sa kanila ni Barbie. Totoo raw na magkasama sila sa FPJ's Batang Quiapo, pero hindi raw sila nagkikita dahil sa ibang direktor under ang aktres. Hirit niya sa mga nagpapakalat ng chismis, mag-research muna ng katotohanan. Talagang i-research mo yung mga bagay na no? Research mo yung chismis mo, ha? Di binabati natin ang lahat ng mga nagre-research Ito. sa Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Marion Ladja. Alam ko, baka hindi ka agree sa ibang sinasabi ko. Taga Burbank, California kasi yun. Tito Mike Policarpio, hello. Alex Fuentes, of course, lagi nanonood sa atin. Binabati tayo ng good afternoon. Pati na rin si Ralph Domingo, always present watching the show. Teka, sino pa ba? Marvin C. Fan mo to, si Marvin C. Ay, hello Marvin! Gandang tanghali sa'yo. Elmo Cardenas, of course, always present as well. Nanonood daw siya from Montalban, Rizal. Ito si... Ano to? Good Bea afternoon. Dalisay, hello pala. Hello, Bea Dalisay. Rudel Alcantara. Good afternoon po to both. Sana masama na din sa regular viewers na nababate bago magbasa ng comments. Ano ibig sabihin nun? Sana masama na din. Batiin. Ha? Hindi, Okay. Yung mga automatic. Sana maging automatic na binabate kahit hindi pa natin binabasa yung comments. Dahil lagi naman present.
Oo naman. Oo. Si Mugsy to, alam ko eh. Mugsy, Tama ba? Oo. Magpadala rin kasi kayo ng parang si Mugsy, ng mga links o mga memes, mga ganyan, di ba? Yes. Doon kasi talagang lumilitaw ang kanilang mga pangalan. No? Si Paolo Tugano. Magandang good afternoon, Tita Denise at Tito Lord. Kamusta ang buhay-buhay? Ayos naman, parang life. Mhm. Ano to? Ano yung aklas? Anong aklas? Parang mag-revolt. Nako, Huwag ganun. may aklas nang binabanggit dito. Okay, happy Monday, Alex Manansala. Okay. At para kay Tin, yung ating makeup artist, get well soon, Oo Tin. nga, get well soon, Pahinga din Tin. pag may time. At kay Miss Jan. Oo, Ate Jan. Sir Dal Alcantara nagpahabol. Panahon natin yan, Sir Lord, yung nauso yung Demi Moore na barber's cut Yes. for girls. Second year ko noon sa high school. Although yung gupit ni Demi Moore sa G.I. Jane, walang masyadong gumaya. Wala masyadong gumaya. Kasi anong taon ba yon? Early 90s yan. Hindi ba kasabayan naman nun yung gupit naman ni Jennifer Aniston sa Friends na super nauso, yung layered cut? Uso ba yun? Oo, nauso siya. As in parang, I believe at one point, parang it was called the Rachel. Talaga pinapagaya yung Talaga? layered niya. Oo. Sana nagagaya yung muka. Okay, susunod. Ang mahal na ng kamatis at iba pang gulay. Okay, at price check tayo mo. At iba pang mga balita. After this quick break, magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, magandang hapon po muli. Ako po si Lourdes Vera. Ito po ang Afternoon Delight sa One News. At kasama po si Denise Tan. Alright, in the news, China's so-called monster ship has been spotted near Zambales. As to the reaction of the Philippine Coast Guard, this report from News 5 correspondent Gerard de la Peña. The monster. That's how security analyst Ray Powell described the China Coast Guard 5901. On Saturday, he said it was spotted just 50 nautical miles from mainland Luzon. According to Powell, the vessel weighs 12,000 tons, which is 5 times more than the 2 largest ships of the Philippine Coast Guard. The PCG eventually confirmed the ship's presence in our territory. PCG spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, said the monster ship was detected near Zambales by a device. We used the Canadian's technology, yung dark vessel detection program nila. So, using the DVD, we were able to monitor the China Coast Guard monster ship. The PCG then dispatched a vessel to monitor the situation in the area. Tariela said they will continue to monitor the monster ship to ensure the safety of Filipino fishermen in our exclusive economic zone. Until now, BRP Cabra MRB 4409 and our aircraft remains to be conducting maritime patrol in the vicinity of Bajo de Masinloc. And persistently challenging ang ginagawa ng China Coast Guard. The PCG will submit a report to the government for appropriate actions. We will forward it to the National Task Force West Philippine Sea. And of course, we also have the National Maritime Council to come up with the necessary policy recommendation. The Chinese government has yet to comment on the matter. For News 5, Gerard de la Peña, we are One News. Now, here is a quick rundown of more stories on One News. Some senators backed the decision of President Bongbong Marcos to reorganize the National Security Council. Senators Francis Tolentino and Win Gatchalian emphasized it is Marcos's prerogative to select advisors. The move removed Vice President Duterte and former presidents from the NSC to streamline the Advisory Council's membership.
The printing of ballots for the 2025 elections begins today, January 6. COMELEC has prepared 1,667 ballot face templates and will store them in secure offline rooms. Up to 73 million ballots will be printed. The total number of firecracker-related injuries has climbed to 843. This marks a 38% increase compared to the cases recorded during the same period last year. Of the cases, 4 resulted in fatalities. And government data shows more members of Filipino fishing households have left the industry in search of better jobs. The average number of fishing operators per household dropped from 1.05 in 2012 to 1.03 in 2022. This decline may be due to livelihood diversification or a decrease in younger generations engaged in fishing. Meantime, consumers are now feeling the pinch of more expensive vegetables. Let's bring in Mobile Journal Francis Orso. Okay, Francis, sa pag-ikot-ikot mo kanina sa palengke, ano-anong mga gulay ba ang mataas ang presyo ngayon? Yes, Lord, Denise, ito nga, kanina nang galing tayo sa Balintawak Market. Alright, inaayos lang natin ang signal ni Francis. Pero again, nasa between 250 hanggang maabot ng 300 pesos per kilo ngayon ng mga kamatis. Si Francis, balikan natin maya-maya. No? Pero yan nga yung naging, hininaing ng ating mga kabayan dahil napakataas ng presyo ng kamatis na kung iisipin nga natin ay halos sa karamihan ng ating mga dishes na niluluto araw-araw ay may sangkap na kamatis. At parang napaka-helpless daw ng mga kinauukulan tukol dito para ma-regulate or ma-monitor yung mga price. Marami nagulat sa totoo lang. At again, ang kamatis ay very vital sa ating, parang sibuyas din yan. At tingnan natin kung ano ang current na mga prices. Lalo na ng kamatis. My God. Alam mo ba, may mga reports umabot sa 20 pesos isang piraso ng kamatis dito. Grabe, Denise. Isang pirasong kamatis, 20 pesos. O sige, makibalita tayo ngayon kay Francis, who's back on the line. Francis? Ayan, Lord, Denise, ito nga, kanina nasa Balintawak Market tayo at isa sa mga nakita nga natin na may pagtaas ng presyo, itong kamatis. Kasi kung ikukumpara natin yung presyo nitong kasagsagan ng Pasko at Bagong Taon, talagang nasa below 200 pesos siya. Pero ngayon, sa Balintawak Market, nasa 250 pesos kada kilo na yan. At base pa sa price monitor ng Department of Agriculture, sa ibang palengke sa Metro Manila, so umaabot pa ng hanggang 360 pesos yung kada kilo ng kamatis. So sa ngayon, yan yung isa sa mga gulay na nakikita natin na may pagtaas ng presyo sa iba't ibang palengke sa Metro Manila. Lourdes, Denise. Isipin mo, 360 pesos, samantalang ang recommended, di ba, ang sabi, nung binabudgetan daw, ang pagkain pang araw-araw, nasaan lang? Nasa 60 plus? Tama ba? Sa mga presyo ba to? Pag-usapan natin. Hindi. Sa ating mga pang-araw-araw. Pero Francis, ano pa ba? Ano pa yung mga ibang gulay na nagtaas presyo na kapansin-pansin? Yes, Denise, marami pang gulay yung nakitaan natin ng pagtaas. Bukod dito sa may kamatis, halimbawa na lang itong presyo ng ampalaya na dating nasa 60 or panahon nga ng Pasko at Bagong Taon, ngayon nasa 100 to 120 pesos na. Bukod dyan, nakita rin natin ang pagtaas yung repolyo na dating 70, ngayon pumapalo ng 100 pesos. Yung pechay bagyo na dating 40, ngayon nasa 60 to 90 pesos na. Yung red onion or yung sibuyas na local produce na dating nasa 100, ngayon umaabot na ng 140 pesos kada kilo. Bukod dyan, yung white onion na dating nasa 100, ngayon nasa 120 na. Yung garlic na imported na dating 130, umaabot ng 200 pesos. Ang mataas din na nakitaan natin dito, yung broccoli na dating 180 na nasa 230 pesos na ngayon. At itong patatas din na dating 140, mas mataas ngayon ng 200 pesos. So bukod doon, marami pa tayong mga nakitang gulay na talagang nakitaan natin ng pagtaas. At ang paliwanag dyan ng Department of Agriculture ay dahil doon sa tuloy-tuloy na pagbaba ng supply nito dahil nga sa nagdaang holiday season, dahil nga kaliwat kanan yung handaan natin noong Pasko at Bagong Taon na Denise, Lord. So kasalanan pa pala natin. Kasi nagpakasasa tayo sa mga selebrasyon. So, pero grabe, no? Alam mo, since July, pataas ang presyo, lalo na ng kamatis.
Pero Francis, may mga reports na umabot ng 20 pesos per peraso. Diyan ba sa Caloocan, magkano kaya? Sorry, Lord. Medyo mahina yung volume. Oo, may mga report daw na yung isang peraso ng kamatis ay nasa 20 pesos na. Magkano ba per peraso dyan sa kinatatayuan mo, sa Caloocan? Actually, Lord, yun nga din yung reklamo ng ibang mga mamimili. Kasi dito sa Caloocan, kung sa Balitawak Market, medyo mura kasi malaking bagsakan yun ng mga gulay. Dito, baka mas ramdam natin yung nasa 300 kada kilo ng kamatis. So, yung 20 pesos na baka isang piraso lang ng kamatis yung mabili natin doon sa 20 pesos natin or kung saan naaabot yun ngayon. So, ganun nga talaga kataas, Lord, yung presyo ng kamatis ngayon kahit dito mismo sa Caloocan. Francis, nabanggit mo na, no, na dahil siguro sa sunod-sunod na celebration, pero sunod-sunod din yung mga dumaan na bagyo. Yun ba possible na factor din kung bakit hindi lang yung kamatis pero yung mga ibang gulay natin talagang pataas ng presyo? Yes, Denise, noong pasagsaga ng Pasko, nakausap din kasi natin yung Department of Agriculture at may mga pagtaas din kasi ng presyo ng mga pangunahing produkto sa merkado noon. At isa din sa dahilan yung sunod-sunod na pagtama ng bagyo dito sa ating bansa, lalo na isa sa mga pinakamalaki na pinsala, yung sektor ng agrikultura. Kaya nung Pasko, merong mga nagtaasang presyo at ngayon mas lalo pa nating nararamdaman kasi bukod doon sa kinapos na supply noong Kapaskuhan, na bumaba naman yung supply ngayon dahil sa taas ng demand noong holiday season. So ngayon naman kung babalikan natin yung sa kamatis dahil harvest season ngayon or panahon ng anihan dahil nga tuwing December hanggang first quarter ng kada taon harvest season ng kamatis. So expected na sa mga susunod na linggo ay dadagsa na ulit or dadami yung supply ng kamatis sa palengke, Denise. Nako, may mga imported dyan. Nag-hoard lang ng mga imported at handang pakawalan anytime. Francis, totoo ba na ang siling labuyo daw from 900 pesos 1,000 per kilo na? Yes, Lord, yung sa siling labuyo, although nitong mga nakarang araw, talagang nakita natin yung pagtaas. Mismo mga tindera sa Balitawak Market yung nagsabing nasa 800 to 1,000 pesos kada kilo. Pero ngayong araw, dahil mataas na yung supply din nitong siling labuyo, bumaba na siya sa 200 hanggang 300 pesos kada kilo. So significantly talagang nakita natin yung malaking diferensya ng siling labuyo last year at ngayong araw na ito. Hindi naman pwedeng gawing alternative ang siling labuyo. Masakit sa bibig Medyo grabe yun, oo. Oo. Ang carrots daw tsaka cauliflower nagtaas din. Ang mga highland produce. Sorry, Lord. Yung mga carrots tsaka cauliflower, Francis, totoo ba? Nagtaas din daw ang presyo? Wait lang, Lord. Medyo wala akong marinig na... Yung cauliflower parang parang kasama siya sa listahan kanina na medyo tumaas. Francis, tumaas din yung cauliflower, yung presyo? Yes, sa ngayon yung cauliflower, malaki yung pagbaba ng presyo niya kasi noong kasagsagan ng Pasko at Bagong Taon, nasa 200 pesos yan. Dito sa Balitawak Market, nasa 80 pesos na lang yung kada kilo niyan. Pero may mga iba na nasa 100 pesos. Pero relatively, mas malaki yung diferensya niya compared nitong pagpasok ng Bagong Taon na nasa 200 pesos. Kasi ngayon nga, nasa 80 pesos to 100 pesos na lang yung presyo ng cauliflower. So malaki-laki yung diferensya. Bell pepper, mga ganyan, nagtaas din daw, balita ako. Pero okay, Francis, isipin mo ang kilo ng manok nasa 260, tama ba? Mga ganon. Oo, ang pork ay nasa 300. 390, mga ganyan. So, konti na lang yung presyo ng kamatis. Diyos ko. Oo. Yung bigas, Francis, anong balita doon? May 20 pesos per kilo na ba? 2025 na. Well, Denise, Lord, pagdating naman sa presyo ng bigas dito sa Balitawak Market, may nakita tayong mga regular at well-milled rice na naglalaro yung presyo sa 40 to 50 pesos kada kilo. So, tuloy-tuloy naman yung programa ng Department of Agriculture at ng gobyerno para doon nga sa pagpapatupad ng mabababang presyo ng bigas. Pero bukod doon sa regular milled rice na 40 pesos, may mga nakita din tayong presyo ng bigas na halimbawa yung mga premium at special na grade ng bigas, local o imported man yan, naglalaro ang presyo sa 54 hanggang 63 pesos. Pero para doon yan sa mga hanap talaga yung mas quality na bigas kasi yung regular milled, mga local production at galing mismo sa ating gobyerno. So yun yung binibenta nila na mas murang bigas sa merkado, Lord. Oo, Francis, kakambyo ang Tita Denise mo, pinapatunong niya yung weather daw. Kamusta?
Itong linggo to, ano asahan natin? Pwede ba siyang magbakasyon daw? Sayang naman yung regalo sa kanya na Wala, no? bating suit. Bating suit. Yes. Ladies and ito pagdating naman sa usaping weather, nag-check din tayo ng forecast ng PAGASA. Actually, ngayon sinasabi nila na posibleng magkaroon ng surge ng northeast monsoon or yung hanging amihan. So expect natin sa mga susunod na araw, mas malamig yung mararamdaman Uy. ng ating simoy ng hangin dahil nga dito sa paglakas muli ng amihan. Kasi sa ngayon, nasa bahagi ng extreme northern Luzon yung direct effect ng hanging amihan. So particularly sa may bahagi ng Cagayan Valley, sa may extreme northern Luzon or particularly sa Batanes or Babuyan Islands. Pero sa mga susunod na araw, baba yung dala na hangin nitong amihan at hanggang dito sa may eastern part ng southern Luzon and including sa Metro Manila, mas lalo pang lalamig dahil nga sa amihan season. But aside from the amihan or yung northeast monsoon weather system, patuloy din yung epekto ng shear line at itong intertropical convergence zone sa may bahagi ng Mindanao. So sa mga areas na yan, possible pa rin yung mga localized thunderstorms dahil dito sa mga weather systems na to, Lord Denise. Magdidiwang ka nga dahil malamig, pero uulanin ka Ayun naman. naman pala, no? At sasabihin ni Tita Denise, pagdating ng lamig, ngayon dumating ka pa. Paasa. Paasa. Ano na yung mga jacket namin? Ngayon, sa mga pictures, sa mga nasa Christmas tree, mga nakasando. Dahil mainit. Wala yung inaasahan nilang lamig, di ba? Okay, may tanong ka kay Francis. Sige, thank you. Thank you na lang kay Francis, no, for all of your updates. Again, that was our mobile Happy New Year, journalist, Francis. Francis Orsho. Okay, sige. This is Afternoon Delight on One News. It is time for another breather. We'll be right back. Okay, baka malito lang kayo, hindi po kasama ito sa Golden Globes red carpet. You're still watching Afternoon Delight. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Usapang sports muna tayo. The PBA Commissioner's Cup is back and two teams are off to a great start. The Meralco Bolts and the Ginebra Gin Kings. Mobile Journal, Denise Valdesancho has a report. Back to the ballgame na ulit sa 49th season ng PBA Commissioner's Cup eliminations for 2025. Report, Miss Bell, San Miguel Beer giving themselves an opportunity here. Troy Rosario down his old Walker. Panibagong taon, panibagong panalo rin para sa Meralco Bolts matapos nilang talunin ng Hong Kong Eastern kahapon sa Smart Araneta Coliseum. Nakalamang man ang Hong Kong sa ika-4, 72-71. Meralco answered right away to take the lead. With 45.3 seconds left, tinapos na ni Aaron Black at Chris Newsom ang laban, 88-83. Samantala, nakuha naman ni Akil Mitchell ang Player of the Game title after drawing a double-double 31 points, 14 rebounds, and 7 steals. You know, we've been going through some tough times yung last two games namin, yung pagkatalo. We had 8 guys injured.
Akil was injured, DJ was injured, then 6 of our locals. At yung locals na yon, yung 6 na yon, they get minutes, right? But this break was a little bit good because we were able to have some days off. Strong start naman para sa 2025 ang Ginebra Gin Kings dahil agad nasundan ang Christmas Day win nila with another after outlasting the San Miguel Beermen 93-81. Second quarter pa lang kasi, nagpakitang gilas na agad ang Ginebra with a 31-15 tier na nahirapang habulin ng Beermen. Nanguna dyan sina Justin Brownlee, Stephen Holt, Scotty Thompson at RJ Abarientos. Habang nagtala naman ang player of the game na si Troy Rosario ng double-double 22 points and 10 rebounds. But just a lot of heart led by this guy. I mean, he was all over the floor. He's always been all over the floor defensively for us and on the boards and been that X factor for us. But tonight he was also huge on the offensive side, knocking down shots, getting offensive rebounds. You know, Troy kind of represented our performance tonight, and I thought we just really played hard. Tuloy-tuloy ang laban sa PBA Commissioner's Cup dahil maghaharap naman this coming Tuesday. January 7 ang Terra Firma Jeep kontra Phoenix Fuel Masters at Meralco Bolts kontra TNT. Mobile Journal, Denise Valdesancha po. Hatid ang mukha ng balita. The Metro Manila Film Festival has extended its run until January 14 due to strong public demand. MMDA Chairman Attorney Don Artes thanked moviegoers for their continued support. He noted the extension allows more audiences to enjoy locally produced films. Complimentary passes will be honored until the new end date. The 2024 MMFF was originally set to end on January 7. All right, the Philippine National Police says extensive security measures are now in place for this week's traslasyon. And for updates, we have Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, okay, ano na ang preparasyon ng ginagawa ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno at yung LGU para sa paparating na, a few days from now na lang na pista? Denise and Lord, dito ako nakatayo sa Villalobos kung saan dito sa likod ko nakasetup na ngayon yung mga walk-through metal scanners at saka mga x-ray machines para nga masiguro na yung safety and security ngayong mga susunod na araw until January 9, araw ng traslasyon, ay sure, secured at safe. Kasabay nito, iba pa sa mga naging security measures na ginawa nila dito ay pagsasara na ng ilang mga pwesto o entry points dito sa Quiapo. Halimbawa, specifically dito sa may tulay ng Quiapo, sa may Quinta Market, saka dito sa Villalobos, pati sa Carriedo, may certain entry points na lang na mapupuntahan, mapapasukan at malalabasan ng mga tao. Kaya isa sa pinaka nagiging reminder sa mga pupunta dito sa mga susunod na araw, lalo-lalo na on January 9, hanggat maaari small at clear bags ang dadalhin para hindi na raw maabala yung mga pipilang tao. Kasi pag nakita na malaki yung bag na bitbit o kaya naman ay hindi ito clear bags, ay mahihirapan para at kakailanganin pang isa-isahin yung pag-i-inspection sa mga ito. May liquor ban at gun ban din na isasagawa sa Kamaynilaan hanggang sa araw ng traslasyon. At the same time, may road closures din doon sa ruta ng traslasyon, pati sa adjacent roads dito. So ibig sabihin, bawal dumaan ang mga sasakyan doon, bawal pumarada sa kalye. At the same time, magsisimula ito January 8, 9 o'clock p.m. hanggang matapos ang traslasyon. Ngayong araw, inaabangan ng lahat ay yung misa para sa volunteers ng Quiapo at saka ng traslasyon. And then starting tomorrow hanggang January 9 ay yung pahalik na inaabangan ng lahat sa Quirino Grandstand. Over 14,000 na mula sa NCRPO ang deployed para sa safety and security ng aktibidad ng Quiapo. Kasama nila ang nasa 1,000 naman ng mga sundalo para masiguro ang safety and security ng lahat ng aktibidad dito. Balik sa inyo. Merimon, paulit So nagkakaroon ng parang checkpoint dyan, metal detector, para sa lahat ng pumapasok sa may Plaza Miranda, tama ba? Yes, dito nakapwesto ito sa Villalobos. Dati kasi, ang nakalagay yung mga detectors doon mismo papasok ng Plaza Miranda. Pero ngayon, nandito na siya sa bungad ng Villalobos. Ito pa lang yung nakikita natin ngayon na pinwest nila na mga mobile scanners. Titingnan pa natin mamaya kung sa ibang mga entry points pa dito sa Carriedo, doon sa kabila sa may Quezon Boulevard ay may ipapwesto na rin sila ng mga scanners at x-rays. Oh. At ito pa siguro, isisingit ko na lang din yung andas. Naging innovative daw ngayon ang changes pagdating sa andas kasi bukod sa
usually na-enclose itong imahe ng Poong Nazareno. Meron na rin daw siyang sunroof na gawa sa tempered glass at meron na rin glass panels plus mga ilaw para masiguro na yung natural light mula sa labas ay makakapasok sa loob at maaaninag daw even ng mga nakatayo o mga nanonood sa buildings yung imahe mismo sa loob nito. At the same time, natanggal na rin yung mga tungtungan o pwede matungtungan ng mga deboto. Nakasanayan kasi ng ilan dito na tinutungtungan nila yung mga bulaklak kasi may certain na gaps or mga puwang doon sa andas sa kahoy. Kaya yung iba nakakatungtong sila dito, natutungtungan nila yung mga bulaklak, yung mga ilaw. Pero for this year, wala nang matutungtungan ang mga debotos. They're hoping na malinis lang na makikita yung imahe. Ang mangyayari na lang daw, ibabato na lang yung mga panyo. At the same time, meron na ring ventilation system dito sa andas para raw masagot na yung moisture issues na nakita last year dahil doon sa pawis, yung hamog, at yung iba pang napapansin na problema pagdating sa andas. Mary Mon, hindi ba nakakaharang din yung mga 4 na poles nung cover, yung bubong? Wala namang bubong dati, di ba? Yes, pero ngayon kasi sinisiguro nila is yung makikita siya, maaaninag siya. Pinakatinutukan din kasi nila dito is yung wala na makakatungtong para as much as possible malinaw sa paligid o makikita ng mga tao itong Poon ng Nazareno. Though yun nga lang ngayon, may sunroof sila, pero same pa rin naman enclosed pa rin naman talaga yung imahe. Mary Mon, para walang glare? Yes, para yung natural light, madali daw na maganda raw yung pasok nito doon sa andas para even yung mga nasa taas ng mga buildings na madadaanan ng andas, yung ruta ng translasyon, makikita raw. Kumbaga walang glaring ng ilaw. So malinaw nila makikita yung imahe. Pero hindi. Mary Mon, isisingit ko, no? Kasi madaming security measures in place. Pero, ipahalik di ba? Ano yung health restrictions naman? Meron ba ding mga nakaset na ganyan? So far, unlike dati nung pandemic na nagkaroon ng limitation sa kailangan, mga naka-face mask, social distancing and such, ngayon medyo bumabalik na talaga tayo sa usual na pamamaraan pagdating doon sa pahalik. Pero ang sigurado naman daw dito, kung naoobserbahan natin in the past years, pagka may humaplos, may humalik o may lumapit doon mismo sa imahen, merong mga volunteers o mga deboto na pinupunasan din ito for sanitary purposes. So para doon sa mga susunod, wala naman sila masyadong iisipin. Pero ang isa sa mga hinihikayat din dito ay yung paggamit na lamang ng mga panyo, ng mga kung ano yung gusto na lamang nilang ipunas para rin sa safety na walang makuhang mikrobyo, dumi o sakit mula sa pahalik na ito. Alam mo, Mary Mon, bago tayo magtapos, ito ang sasabihin ko. Kung walang tatapakan ng mga deboto doon sa ANDA, ang tatapakan nila yung mga kapwa deboto nila. Seryoso yan. Pero anyway, mag-ingat ka dyan. Ang ating mobile journal, Mary Mon Reyes, makikita natin in the next few days. Okay, at ito na ang buena manong entries ngayong unang Lunes ng 2025. Ito na po ang ating I Saw the Signs. Today's edition, signs sa pinadala ng ating loyal viewers dito sa Afternoon Delight. Siyempre, unahin natin ang very loyal si Mugsy Alcantara. Mugsy, thank you. Unang photograph. Ito, inihaw na mais for sale. 20 pesos ang isa, 3 100. Hoy! Do the math. Makakamura ka ba o mapapamura ka sa presyo? Alak ng... Bakit naman naging Buti na lang, hindi 100? inihaw na kamatis yan. Hindi mahal yan. Still from Mugsy. Uy, bagay-bagay na sa'yo to. Tita Di, para sa magpapagawa ng bahay. Papagawa ng bahay ngayong 2025. Some inspiration, Tetris-inspired walls. In fairness, ganda siya. Yun nga lang, kung gaano ka structurally sound yan, hindi tayo sure. O kasi Ano kaya yan? iba yung bars normally, kaya may butas-butas yung mga hollow blocks. Kasi dun yung lalagyan mo siya ng structure. metal. Yes. Oo. Ito, as in metal music ang datingan, magulo. Ito naman mula kay After the Delight viewer, Cesar Carino. Ito yung literal na loaded plus may tongue twister pa. Sige nga, Tita Di. Yeah, Ay, this is a shipping ships. One more time. This is a shipping ships. Talo sa sarili. May sense naman kahit tongue twister siya. Siya ay isang barko na nagtataglay ng mga barko na nagdadala ng mga barko. Sige, okay. Ship ka rin. Ako kasi dati, minikanin ko. Hanggang doon lang ako dati. She sells seashells by the seashore. Correct. Okay. Alright, that will have to do it for us this Monday, January 6, 2025. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Gusto mo ng tongue twister? Go. Bitumput. Ayoko puting nun. tupa. Have a delightful afternoon. Ako po si Lourdes de Vera.